Kath, nasa Bhutan pala mga kasembres. Kath din yata magjowa dahil sa pattern ng kanilang bakasyon mga kasembreros eh. So yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, status ng heart ni Alden din mga kasembreros. Ito yung naantay ko, yung kanyang kinanta doon sa 10th anniversary ng Aldinatics Result Chapter mga kasembreros, na kung saan ay kinanta niya dito ang going back to the things I've done. Na 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 na. Ako nag-title ito. And let me show you the shape of my heart. So na kanyang kinanta mga kasembreros dito. Mamaya ipi-play ko ito kung hindi tayo makapiright mga kasembreros. So, todo birit dito si Alden mga kasembreros na sobrang kulit. Alam niyo parang tropa-tropa mo lang mga kasembreros no sa video okay no, kung sana yan nag-enjoy talaga dito si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So, andito pa rin of course no sila Mama Ten and the rest of the gang mga kasembreros. So, talagang dito talagang enjoy lang si Phenomenal Box Office. And then ang kulit ng ang caption dito ni ni Nate Gonzaga mga kasembreros na parang ito yung halos kinakanta rin daw no nasa video kin of course sa mall show. Video okay din pa may time favorite kantahin sa mall show. So favorite pa to ni Alden kasi parang yung favorite niya, yung Dilaw, yung Multo, yung It's Raining in Manila. Pero siguro marami siyang kinanta dito. Yung na-cover lang dito at saka na-upload nila, na pinost at saka kinanta ni Alden ay itong I wanna show you the shape of my heart mga kasembreros. So ito po yun talagang sobrang kulit lang ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros na parang tropa-tropa lang talaga ang turingan niya dito. So ito yung naantay ko di ba yung nakaraan wala tayong audio mga kasembreros kasi naka-mute or parang may music background siya mga kasembreros. Tapos ito, yung McDonald's ni Alden, may bumisita doon sa kanyang Santa Rosa Bayan na Heritage McDonald's mga kasembreros. Tapos ay binidyohan niya, sabi niya ang pambansa McDonald's, ang pambansang Bay mga kasembreros. So siguro pumunta siya dito tapos binidyohan niya mga kasembreros. So it's either kakain siya no or magda-dine in mga kasembreros. So wala siyang mukha yun lang talaga no mga kasembreros. Tapos yun balik trabaho si Alden mga kasembreros from Hong Kong no. Dito ay nag-post si Sir RV Matibag no sa kanyang Instagram mga kasembreros 1 hour ago. Walang very limited yung picture na kanyang binigay dito or parang kinuhaan. Pero yun, nakatag yung Studio 24C. So part pa rin pala ito siguro ng ng BYD mga kasembreros na bagong video naman kasi ang nakalagay dito ay shoot day Alden Richards, nakatag din ang BYD Studio 24C, Maita Baelio, Alvin Navarro, Lay Sam of course, tapos si Shelly Conde, si Mama Ten, si Tracy Garcia, Sparkle Jimmy Artist Center, Bianca de Guzman, tapos glammed by RV Matibag of course mga kasembreros. So yon, palagay ko ito nagsushoot sila ng BYD ni Alden mga kasembreros. Pero malalaman din natin yan sa susunod kong maglalabas na ng or magpo-post ng video
mga kasombreros, video or pictures ng shoot nila na ito. So grabe, sobrang busy talaga ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasombreros. So kung kaya according nga dito sa ating major item, kasi si Kath po ay nasa Bhutan, no? Mga kasombreros. So nagulat lang din ako dito sa pinost ng mga glam team, no, at saka admins ni Kath mga kasombreros na nasa Bhutan na pala si attorney. So ang lupit kasi parang isipin mo parang the same, parang sila magjowa mga kasombreros kasi the same sila ng pattern na ginagawa. Hala, sige bakasyon. Hala, sige balik sa Pilipinas. Hala, kasi diba kailan lang yung kanilang BKK, yung Thailand din lang mga kasombreros, tapos ngayon ay nasa ano naman sila, nasa Bhutan mga kasombreros. So again dito maghanap na ng butas yung mga Mayor Mark Alcala, pero dito ay single at saka wala pong Mayor Mark Alcala dito. Kasi isipin niyo mga kasombreros kung magjowa kayo tapos pupunta kayo sa isang lugar na alam nyong very historic, no, at saka nasa ibang bansa, parang unusual naman, hindi ka mag-video, hindi ka mag-picture or kukuha ng souvenir for example. So parang naman, no, pero antayin natin yung mga edit na naman later ng mga ibang admins na Mayor Mark Alcala mga kasombreros, kasi baka may i-edit na naman sila na picture ni Kath dito mga kasombreros. So dito sa Bhutan, alam ko Princess and I, na parang yun yung na dati, yung parang ginawa sa Bhutan mga kasombreros or sa Bhutan. Parang yun yung naalala ko mga kasombreros. So kung kaya dito ay kulit-kulit lang si attorney, no, ng kanyang mga So ang palagay ko dito, recent ito mga kasombreros. Yan yung pinaka ko, yung dito, ang taga-video yung ko dito. Yung sino kayang kasama niyang taga-video mga kasombreros, siguro part ng kanyang glam team din po, no. So antay tayo ng mga maglalabas pa ng video mga kasombreros. So dito ay yung parang nagsashrug ng kanyang shoulder mga kasombreros, yung trend na ginagawa ni Kath mga kasombreros. So parang ginawa na nila itong ginawa na nilang trend or pauso itong ginagawa ni Ma'am Catherine mga kasombreros. So tapos yun, ginagaya na rin ng iba mga kasombreros na trend ni Ma'am Catherine, kasi pag siya talaga yung gumawa ay tumitrending mga kasombreros or ginagaya ng maraming vloggers rin po mga kasombreros. So enjoy. Nagulat nga rin ako no, na parang sabi ko kakabakasyon na sa Bangkok, Thailand, tapos ngayon ay ito na naman siya sa Bhutan mga kasombreros. May mga items din, may singit ko lang, parang kahapon yata yun nag-post yung kahapon, admin yata ni Nanay Christopher Min, na nag-post sila na parang ayaw talaga nila kay Mayor Mark Alcala at saka kay ayaw ni Mama Min kay Mark Alcala, parang gano'n, no. Tapos sabi nila finalo na daw ni Mami Min si Mark Alcala sa Instagram para lang sabihin na okay sila or gano'n. Pero hindi no. Wala mga kasombreros, walang chinek ko mismo yung Instagram ni Mama Min ay hindi niya pina-follow si Mayor Mark Alcala. Siguro nakita lang ni Nanay Christopher Min yung nag-post na kunwari pina-follow na ni Mama Min si Mayor Mark Alcala sa Instagram, pero hindi mga kasombreros, no. So try nilang i-check mismo dun sa Instagram ni Mama Min mga kasombreros. So yun, may iba dito na na nagpapahiwatig na nandito na si Mayor Mark Alcala mga kasombreros sa may kasama ni Kath sa Bhutan mga kasombreros. So ang Bhutan ay talagang siya, mountainous, no, or talagang mabundok mga kasombreros yung Bhutan. So grabe hindi natatakot si Kath dito na magpa-picture.
Acrophobic kasi ako no? Parang pag mataas, ayan, nakakatakot, no? Pero dito yung mga tao, hindi sila nagtakot na magpa-gawa ng bahay dito sa sa tuktok ng parang tuktok ng bundok. Parang hindi naman tuktok, parang bangin siya, or cliff mga kasembreros, na parang anytime pag naglindol or parang dito parang naglandslide ay matutumba at maagos yung yung bahay mga kasembreros or the residents na nandoon nakatira. So yun po, enjoy lang din si attorney mga kasembreros sa kanyang bakasyon. So nakita natin parang sila yung magjowa. Pero hindi ko kino-confirm parang lang na sila magjowa mga kasembreros dahil sa kanilang ginagawang pattern ng bakasyon, trabaho, bakasyon, out of the country, tapos balik ulit, out of the country, balik ulit. So ganun lang yung kanyang pattern mga kasembreros. Kunwari hindi natin nahahalata, no? Mga kasembreros na ka-Athenatics. So dito, no, ay talagang maraming ganap din si Kath mga kasembreros. So baka bukas or mamaya ay bukas or sa susunod na araw ay babalik na rin sila for the shoot mga kasembreros. Kagaya ni Sir Alden, no, talagang ang bilis lang ng kanilang yung kanilang transportation mga kasembreros. Tapos ito, last items natin, nag-post si Miss Nate ng iba pang mga anggulo ni Ma'am Rodora na yung OFW na i-feature nila mga kasembreros sa Hero for All. So siya yata yung pinakaunang i-feature nila, no, sa kanilang Hero for All Award mga kasembreros na naghahanap ng mga bayani, no, sa kasalukuyan mga kasembreros, especially yung ating mga OFWs. So yun, parang 6 yata na pictures ito, pero 2 lang yung kinuha ko na iba't ibang anggulo ni Ma'am Rodora at saka ni Alden doon sa Mongkok sa mga kasembreros at Hong Kong. So yun po. So dito ay parang nasa sila, no? Parang nag-aantay sila sa tawiran mga kasembreros dito ni Rodora at saka ni Alden mga kasembreros. So yun po. Abangan natin din of course yung video na kanila pong magagawa dito mga kasembreros sa together with Rodora, no, mga kasembreros and mga Athenatics. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items. I-play ko po itong kay Alden na sobrang kulit mga kasembreros, no? Tapos pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Napakaganda po ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Ang Perpektong Gawa. Grabe, no? Hebrews chapter 8 verse 6. But Christ has a more perfect work. Ito pala yun. He is the one who goes between God and man in this new and better way. The new way of worship promises better things. Napakaganda nito mga kasembreros. Sa atin, may mga perfecto tayong mga gawa, no? Let's say sa ating school, especially sa school kasi check ng ating mga teachers yan eh. For example, perfect score sa exam. Perfect score, 100% ang nakuha mo sa project kasi sobrang ganda ng iyong gawa. Perfect ka sa performance mo or scoring mo sa trabaho, no? Pwedeng ganoon mga kasembreros. Although literally wala naman talagang perfecto, no, nagawa sa atin kasi nga tayo po ay
tayo mismo hindi perfecto, pwede tayo makagawa ng perfect na mga na mga na magawa ng ating kamay mga kasembreros, na mga masterpiece for example, na mga handiwork for example, pero tayo mismo na tao ay hindi tayo perfecto. Okay? Unlike Lord Jesus Christ na siya po ang perfecto, dahil perfecto siya, perfecto rin ang kanyang nagawa mga kasembreros at gagawin pa. No, ganun po siya. So, grabe, no? Sabi dito ni Apostol Pablo, his letter to the Hebrews, mga kasembreros, and especially, ay intended din po sa mga mananampalataya ni Kristo kagaya natin. But Christ is a more perfect work. He is the one who goes between God and man. So, siya po ang tagapamagitan. Okay? He is the meddler. Kung paano nasa gitna siya, mga kasembreros. Parang ano siya, sa isang korte, tayo po yung nasasakdal, tayo yung may kasalanan, tapos si Lord Jesus Christ yung tagapagtanggol natin. He is the meddler. He is our attorney between sa atin at saka sa judge. Siya yung attorney, mga kasembreros. So, gaano kahalaga ang attorney? Siyempre, mahalaga ang attorney or ang lawyer, mga kasembreros natin, because siya ang magtatanggol sa atin, mga kasembreros. So, alam niya yung kaso, alam niya yung detalye, and therefore, he will defend us, mga kasembreros, sa possible na hatol ng pagkakulong or pagkakasentensya sa atin, mga kasembreros, ng judge or ng hukom. So, ganoon po siya. So, dito, hindi lamang sa kaso or sa korte, mga kasembreros, yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. Okay? Si Jesus Christ, He goes beyond. Sabi niya dito, no? He, Jesus Christ, the one who goes between God and man. Siya yung tagapamagitan, no? Between sa atin at saka sa Diyos Ama. So, grabe, no? Parang, alam mo yung, yung siya yung kuya, tapos si God the Father yung tatay, tapos tayo yung bunso. Okay? Dahil siya yung kuya, ipagtatanggol tayo niya, mga kasembreros, sa kung nagkasala tayo. Tapos mahal tayo ng ating kuya na si Lord Jesus Christ. So siya yung magtatanggol sa atin, sa ating mga kasalanan, sa ating tatay na si God the Father. Parang ganoon siya, mga kasembreros, no? Pero hindi lang isa, no? Grabe, no? Naisip niyo ba, bilyon-bilyon ang ating populasyon dito sa mundong ito ngayon, mga kasembreros. Pero Jesus Christ, no, God the Father, hindi sila napapagod, no? They're not becoming weary, mga kasembreros. Hindi sila napapagod, hindi sila natutulog, mga kasembreros, kasi nga eternal sila. Grabe na alam yung purpose at ang lalim ng kahulugan ng meaning ng buhay, mga kasembreros. Kahulugan ng buhay, mga kasembreros, ay napakalalim talaga. Kaya ang meaning ng buhay, let's say, mabubuhay tayo ng 70 years, 80 years, 60 years, na kung parang bonus na yun sa Panginoon kapag tayo po ay magkakaedad ng 80 years old, mga kasembreros, or 80 years sa mundong ito. Yung mga magulang natin, wala na rin sa mundong ito, no, kapag nagkaroon tayo ng edad na ganon. And then, we will live forever, mga kasembreros, sa kabilang buhay. So, kung kaya, if we are preparing ourselves sa mundong ito, ang future natin, nire-ready natin sa mundong ito ng mabubuhay lamang tayo for how many years, pero dapat mas magre-ready tayo ng ating buhay sa kabilang buhay, mga kasembreros, no, life after death. Kasi nga, ang buhay dun sa forever na yun, no? So kung hindi ka nakapag-ready dito na wala kang panahon sa Biblia, wala kang panahon sa panalangin, hindi ka naglilingkod sa Diyos, hindi mo sinusunod ang Diyos, mga kasembreros, wala kang pananampalataya kay Kristo, so useless, no? Kasi yung pinaghirapan mo, kahit may mga, kahit na bilyon-bilyon pang pera mo sa mundong ito, kung wala ka namang Kristo sa buhay, ay pag namatay tayo, ay sa impyerno din tayo mapupunta, mga kasembreros. Kung hindi tayo nabuhay ng may pananampalataya kay Lord Jesus Christ sa mundong ito, ay sa impyerno din po ang bagsak natin, mga kasembreros. So kung kaya, yes, bonus na meron tayong mga pera, may mga kayamanan tayo, bonus na yun, mga kasembreros, sa Panginoon. But the most important thing is we have Christ sa ating puso, sa ating pamilya, sa ating buhay, mga kasembreros. We have faith in the Lord Jesus Christ, who is the meddler, no? He goes between God and man, sabi dito ni Apostol Pablo, in this new, better way. So, sinasabi niya kasi dito na new, better way, mga kasembreros, ay dahil siya po ang, siya na yung pambayad sa kasalanan ng tao. Kasi nga, New Testament, no? When Jesus Christ came,
he broke the Bible into New Testament, no? He started in a new beginning, mga kasembreros. So siya na yung nagbayad ng ating utang. Siya na yung ng ating pa word of yung God, mga pag-worship natin kasembreros. sa kanya Natin ay ang panibago na. perfectong Kasi gawa. diba sa Old Grabe, Testament, no? Kung Hebrews narinig chapter yung 8 nakaraan, verse 6, ay but ang Christ tao has kapag a more nagkakasala ay perfect nire-require work. sila na Ito pala, magkatay He ng is the baka, one who nire-require goes sila na between magkatay God ng and hayop man in this new pero and sa better way. bagong The tipan, new way okay, of which worship is the promises Lord Jesus Christ, mga better kasembreros, ay things. siya na yung naging Napakaganda, alay. mga kasembreros. Hindi na tupa, hindi na Sa baka, atin, hindi na kung ano man may diyang mga hayop, mga perfecto kasembreros tayong ang gawa, no? kinakatay Let's say sa para ating mapatawad ang school, ating kasalanan. special Bakit? school, kasi check Through ng ating him, mga mga teachers. Yan, kasembreros. siya na yung For naging example, of perfect score sa ultimate exam. and final Perfect, sacrifice, mga perfect kasembreros, score, 100% sa ating mga ang nakuha kasalanan. mo sa So that project hindi na kasi gawin sobrang natin, hindi ganda natin ng gawin iyong yung gawa. old na way, mga Perfect kasembreros, sa na performance pag-worship mo sa scoring mo sa trabaho, no? pagpapatawad sa Pwedeng ating mga ganoon, kasalanan, mga mga kasembreros. Although, So sabi dito, literally, the new way wala of naman worship talagang promises perfecto, better no, nagawa things. sa atin So kasi yan, nga mga tayo better po ay things, actually the tayo best mismo na mga hindi things, mga perfecto. kasembreros, yung pangako ng Diyos, Pwede tayo makagawa nung ng tayo po perfect ay, na mga nung dumating po si Lord Jesus Christ, mga kasembreros. So, which is parang kukonti lang yung magawa ng ating kamay, realize mga talaga ng kasembreros, ng mga greatness, masterpiece, ng ng promises, promises, ng ng grace, grace, ng ng truth, example, mga kasembreros, pero tayo mismo na nadala tao, ni hindi Lord tayo Jesus Christ na perfecto. ginawa ng Okay? Panginoong Jesus, mga kasembreros, Unlike sa kanyang Lord Jesus finished work of Christ, na Christ, siya po ang nung dumating siya sa ating dahil mundo perfecto na siya, sa perfecto rin ang sangkatauhan. kanyang Ang nagawa, perfectong mga gawa kasembreros. at Scripture from gagawin Hebrews pa. chapter No, 8 ganun verse po 6 siya. is a So, profound grabe, no? declaration about Jesus Sabi dito ni Christ Apostol in Pablo, His superior ministry. his In this letter to verse, the we find Hebrews, a mga contrast kasembreros, between the especially old covenant intended din po sa established mga by Moses mananampalataya ni and the Kristo new kagaya covenant natin, but instituted Christ is a through more Jesus perfect Christ. work. He So, is the kagaya na one who mention ko goes na, between Mosaic God and law kasi So, nung, siya po ang tagapamagitan. mag-aalay ka, He's the kunwari, meddler. o ikaw Kumapana sa nagkasala gitna ka, siya, mga kasembreros. magdala ka Parang ng ano isang siya, tupa, sa isang korte, o magdala ka ng isang tayo baka, po yung kakatayin mo yan, nasasakdal, tapos, tayo may susunugin mo. kasalanan, So, yung tapos si Lord usok Jesus niyan, Christ yung yan yung tagapagtanggol magiging natin. insenso, He is the magiging sweet meddler. aroma He is sa our Panginoon attorney. at magiging kabayaran ng iyong Between kasalanan. sa So, yun siya. atin at saka sa judge. Siya yung the attorney, old mga covenant, kasembreros. okay? So, yun yung bago, yung lumang tipan, Siyempre, yung mahalagang lumang attorney or ang lawyer, mga Pero kasembreros nagbatay si natin. Jesus Christ, ito na yung Because bagong siya kasunduan. ang tatanggol Okay? sa atin, Nagigets mo mga ba natin? kasembreros. So, The new so, alam niyo covenant yung kaso, is alam niyo yung through detalye, Jesus and Christ. therefore, Yan sinasabi He dito. will, Nawala na yung defend dating us, ano, mga nawala na yung kasembreros, dating possible na lumang hatol pamamaraan ng pagsaksamba, pagkulong, lumang pamamaraan pagkakasentensya ng sa atin, mga kasembreros, dito ng judge, pagpapawalang sala, walang mga kasembreros, hukom. because sinalun na lahat ni Lord Jesus Christ dito, hindi ang kasalanan lamang ng sa humanity. kaso or sa The author korte, of the mga Hebrews kasembreros, emphasizes that Jesus yung, has obtained sinasabi a more dito ni Apostol excellent Pablo. ministry. Okay? This is significant because si it Jesus highlights Christ, the he goes transformative beyond nature of the new covenant. He, Jesus Christ, assuring us that if the one who goes that it between surpasses the previous God one and man, siya yung in every aspect. So, yun nga, no? between sa atin at saka sa Pero wag natin Diyos isipin Ama. na, So, grabe, no? Parang si alam mo Jesus yung, Christ ay binasag yung, niya at saka siya pinawalang yung bisa, kuya, yung, tapos si God the Father, tayo yung tatay, entire tapos tayo yung old bunso, covenant or entire, dahil, siya yung Mosaic kuya, law, mga ipagtatanggol tayo niya, It mga was just kasembreros sa, he actually fulfilled yung prophecies, mga kasembreros, no, tayo ng apart ating from, kuya na si Lord Jesus Christ. So, siya yung magtatanggol sa atin, ultimate na sa ating mga sacrifice kasalanan, sa ating tatay na si God the Father. Parang ganun siya, mga kasembreros, no? utang at saka Pero hindi lang mga isa, kasalanan no? ng Parang grabe, no? sangkatauhan, mga Naisip niyo kasembreros. ba? So, Lessons na pwede nating ating populasyon dito sa mundo ito ngayon, mga kasembreros. Pero topic, mga Jesus kasembreros, Christ na embrace the new hindi covenant. sila, So, kailangan hindi tanggapin sila natin. napapagod, no? Yakapin natin sa pamuhay natin yung new covenant through our Lord Jesus Christ, mga kasembreros. One of the most important lessons from this verse is to embrace the new covenant fully. In our lives, this means recognizing the significance of Christ's sacrifice and understanding that grace is the foundation of our relationship with God. Let us no longer hold on to our past mistakes, but instead trust in His promise to make us holy new. So, magkakaedad ng 80 kasi years old, mga natapos na kasembreros, yung 80 years sa mundong ito. yung Yung mga magulang tipan natin, natin, wala na rin sa mundong ito, no, kapag isa pa nagkaroon buhay na ng natin edad sila ni Lord noon. Jesus Christ. And then So, ganun we siya, will live forever, Christ-likeness, mga kasembreros, sa kabilang kasembreros. buhay. Number So, two, kung kaya mediators if we are matter. preparing So, yung ourselves sa tagapagitna mundong ito, mediator ang pala future natin, natin, ready dito, natin mga sa mundong ito kasembreros. ng So, meddler kasi at saka tayo for how many goes years, between pero ang mention ko, mga dapat mas kasembreros. mag-ready tayo. Yan, si ng Jesus ating, Christ is the buhay sa ultimate kabilang and buhay, final mga mediator kasembreros, ng no, life after
sa Diyos, mga kasembreros, or sa Diyos buhay Ama. dun sa, So Jesus is our mediator. So kung hindi ka nakapag-ready dito na seeking His wala kang help panahon in sa our daily Biblia, lives, wala kang panahon sa He panalangin, hindi ka understands our naglilingkod sa Diyos, hindi mo struggles, sinusunod ang Diyos, intercedes mga kasembreros, us, or wala kang intercedes pananampalataya for kay us. Kristo. We should So find comfort useless in knowing kasi that we are not yung alone. pinaghirapan mo kahit may Just mga when we feel kahit na overwhelmed, billion we can go to pera mo sa mundong Jesus, our ito, high priest, kung wala to ka lang advocate Kristo sa for us buhay, and ay trust pag that namatay He will tayo, ay help sa us impyerno din tayo through. mapupunta, So mga finally, kasembreros, kung hindi tayo mapapakinggan ng buhay lesson ng natin may na pwede matutunan pananampalataya kay dito Lord ay Jesus Christ sa mundong ito, live out the ay sa promises. impyerno So ito din yung po ang bagsak natin, mga akin kasembreros. din pong isa sa So kung pamumuhay kaya, at saka pinapractice araw-araw yes, bonus na meron kailangan tayong mga pera, pa yung may mga pangako ng kayamanan Diyos, tayo, isa bonus pamumuhay na yung mga natin. kasama sa Kaya Panginoon. hindi But the kasi most siya nagiging important thing literal is we at have saka hindi siya Christ nagiging sa ating realistic, puso, no? sa ating Parang hindi pamilya, siya sa ating nagiging buhay, totoo sa mga ating buhay kasembreros. kapag hindi We have natin siya faith iniisip in the Lord parating. Jesus Christ, who Ng is Diyos natin may pangako the na medlar, no? He is iba pa He goes between God and man, sabi ng peace, may pangako siya ng long life, in may this pangako siya ng better way. So sinasabi niya kasi blessings, dito may na pangako siya new ng better way, mga pagpapatawad, may kasembreros, pangako siya ng ay pag-ibig, may pangako dahil siya siya ng po ang lahat ng mga ganang siya bagay, yung no? May pangako siya, hindi tayo iiwan kasalanan parating, tao. mga kasembreros, kapag Kasi nga New we fully Testament, trust no? in When Jesus Jesus Christ. So yun siya, no? Isa talaga He yun broke kasi the nga Bible ang into Holy New Spirit ng Testament, Diyos no? It started ay in a new beginning, mga yun yung naging kasembreros. So parang siya na yung siya na yung connection natin nagbayad ng ating na utang. ang Diyos, Siya na yung ang Diyos, pag-worship natin Ama, sa kanya nung ay panibago bumalik na. si Lord Jesus Kasi diba sa Christ Old sa Testament, langit, mga nung kasembreros, ay naging iniwan nakaraan, niya ang Holy Spirit ang sa mga tao, kapag indication na hindi nagkakasala, tayo ay iiwan. nire-require Kaysa sila samahan na niya magkatay tayo ng baka, in everything we sila do, na mga magkatay ng kasembreros, hayop, we fully trust pero sa and depend bagong and have tipan, faith, mga okay, which is kasembreros, the Lord kaya, Jesus Christ, mga kasembreros, kay ay Lord, siya na no? yung The naging new covenant alay. is not Hindi just na for us to hold hindi in na our baka, hearts, hindi but na to kung ano man express diyang in the world hayop around around us. us. Ang We are called to be para instruments of mapatawad ang ating grace, kasalanan, mercy, but and love, through him, reflecting mga kasembreros, Christ's siya yung naging character in every area ultimate of and our final lives. So, ganun siya, sacrifice, mga kasembreros. So, Sa dapat ating isa mga pamuhay kasalanan. natin. So Kung that hindi na gawin natin, natutunan hindi gawin yung nabasa old natin, na way, mga ay gawin kasembreros, natin, ng mga pag-worship. kasembreros. Hindi lang siya teorya. At saka, Hindi lang siya theory, pagpapatawad mga sa ating mga kasembreros kasalanan, na mga kasembreros. nalaman ko. So, sabi what's dito ay next? the new No? way of Dapat ay worship nasa promises pamuhay natin better things. at nakikita So, yan yung sa mga better ating things, galaw or actually the actions. best na mga things, Alright, mga so yun kasembreros, lang po sa ating pangako ng word of Diyos, God, no? ha? Nung Naway tayo po pagpalaan ay po tayo ng or nung pag-ibig, dumating po si Lord Jesus pananampalataya, Christ, mga pag-asa, kasembreros. at tamang So, thinking, which is ng, parang Diyos, kukonfilan yung natin si Lord Jesus Christ, realize mga talaga kasembreros, ng ating greatness, ng promises, ng grace, ng truth, siya yung mga pinaka-perfect kasembreros na dala ni Lord Jesus Christ na ginawa ng Panginoong Jesus, mga kasembreros, sa kanyang finished work of Christ sa ito. and the mighty, nung dumating siya sa holy, ating sweet, magnificent, perfect na gawa ang at perfectong perfectong gawa. The Diyos. scripture from And si Hebrews Lord chapter Jesus 8 verse 6 is a we profound pray, declaration about and everyone Jesus said Christ amen and amen. and His Since superior nasa ministry. In kasembreros, this verse, we alam find ko. a contrast between the old covenant established by Moses and the new covenant instituted through Jesus Christ. So kagaya na mention ko kanina, Mosaic law kasi nung mag-aalay ka, kunwari, o ikaw nagkasala ka, magdala ka ng isang tupa o magdala ka ng isang baka, kakatayin mo yan, tapos susunugin mo. So yung usok niyan, yan yung magiging insenso, magiging sweet aroma sa Panginoon at magiging kabayaran ng iyong kasalanan. So yun siya. That was the old covenant, okay? Yun yung bago, yung lumang tipan, yung lumang kasunduan. Pero nung dumating si Jesus Christ, ito na yung bagong kasunduan. Okay? Nagigets po ba natin? So the new covenant is through Jesus Christ. Yan yung sinasabi dito. Kung nawala na yung dating lumang pamamaraan ng pagsamba, lumang pamamaraan ng ng pagpapawalang sala, mga kasembreros, because sinalo na lahat ni Lord Jesus Christ ang kasalanan ng humanity. The author of the Hebrews emphasizes that Jesus has obtained a more excellent ministry. This is significant because it highlights the transformative nature of the new covenant, assuring us that that it surpasses the previous one in every aspect. So yun nga, no? Pero wag natin isipin na parang si Jesus Christ ay binasag niya at saka pinawalang bisa yung yung entire old covenant or entire Mosaic law, mga kasembreros. It was just he actually fulfilled yung prophecies, mga kasembreros, no, apart from siya na yung pinaka-ultimate na sacrifice at pambayad sa ating kasalanan, no, ang utang at saka ang kasalanan ng sangkatauhan, mga kasembreros. So lessons na pwede nating kuha dito sa ating
topic mga kasmes ay una, embrace the new covenant. So, kailangan tanggapin natin, yakapin natin, sa pamuhay natin yung new covenant through our Lord Jesus Christ mga kasembreros. One of the most important lessons from this verse is to embrace the new covenant fully. In our lives, this means recognizing the significance of Christ's sacrifice and understanding that grace is the foundation of our relationship with God. Let us no longer hold on to our past mistakes, but instead trust in His promise to make us whole and new. So, yun siya, no? Kasi natapos na yung lumang tipan, natapos na yun. So, isa pamuhay na natin si Lord Jesus Christ. So, ganun siya, Christ-likeness, mga kasembreros. Number 2, mediators matter. So, yung tagapagitna, no, mediator pala yung isa pang term dito, mga kasembreros. So, meddler kasi at saka who goes between ang na-mention ko, mga kasembreros. Pero mediator, yan, si Jesus Christ is the ultimate and final mediator ng tao sa Diyos, mga kasembreros, or sa Diyos Ama. So, Jesus is our mediator, highlighting the importance of seeking His help in our daily lives. He understands our struggles and intercedes for us. We should find comfort in knowing that we are not alone in our challenges. When we feel overwhelmed, we can go to Jesus, our high priest, who advocates for us, and trust that He will help us through. So finally, sa final lesson natin na pwedeng matutunan dito ay live out the promises. So ito yung akin din pong isa sa pamuhay at saka pinapractice araw-araw na kailangan kung pa yung mga pangako ng Diyos, isa pamuhay natin. Kaya hindi kasi siya nagiging literal at saka hindi siya nagiging realistic, no? Parang hindi siya nagiging totoo sa ating buhay kapag hindi natin siya iniisip parati. Ng Diyos natin may pangako na kung pa sa mga tapat sa Kanya, may pangako siya ng peace, may pangako siya ng long life, may pangako siya ng blessings, may pangako siya ng pagpapatawad, may pangako siya ng pag-ibig, may pangako siya ng lahat ng mga gandang bagay, no? May pangako siya hindi tayo iiwan parati, mga kasimes, kapag we fully trust and depend on Him. So yun siya, no? Isa talaga yun. Kasi nga, ang Holy Spirit ng Diyos ay yun yung naging connection natin na ang Diyos, ang Diyos Ama, nung bumalik si Lord Jesus Christ sa langit, mga kasembreros, ay iniwan niya ang Holy Spirit sa indication na hindi tayo iiwan. Kaya sasamahan niya tayo in everything we do, mga kasembreros, kapag we fully trust and depend and have faith, mga kasembreros, kay Lord, no? The new covenant is not just for us to hold in our hearts, but to express in the world around us. We are called to be instruments of grace, mercy, and love, reflecting Christ's character in every area of our lives. So, ganoon siya, mga kasembreros. So, dapat isa pamuhay natin. Kapag natutunan natin, nabasa natin, ay gawin natin, mga kasembreros. Hindi lang siya teorya. Hindi lang siya theory, mga kasembreros, na nalaman ko. So, what's next? No? Dapat ay isa sa pamuhay natin at nakikita sa ating galaw or actions. Alright? So, yun lamang po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at tamang thinking ng Diyos natin na si Lord Jesus Christ, mga kasembreros, ang ating tagapagitna, no? Mga kasembreros. At siya yung pinaka-perfect na sacrifice sa ating mga kasalanan nung siya po ay dumating sa mundong ito. In the mighty, holy, sweet, magnificent, perfect na gawa at perfectong Diyos na si Lord Jesus Christ, we pray. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.